siguro nga culture, ang bata gyud kinahanglan ang mama gyud way mo atiman sa iya. And mo na sa time ni Jesus sa first 10 na 11 years si Mary gyud ang siya naman because sa Hebrew day nga concept gusto sa Ginoo na ang bata na at the very beginning ang foundation niya is ang heart sa mother. Ang compassion, ang mercy, ang love, ang responsibility, mo na gusto nga ma-develop una. Pero kabantay mo, pag 12 years old ni Jesus, nag-transition sila. Nga naman, sa Hebrew day nga culture, pag 12 years old, ginapasa na responsibility sa mama, sa father. Now, it's your time. Nga naman, kinahanglan siya nga mahimo nga mag-grow sa iyang manhood. Responsibility, authority, decision making, and mo din na ang ilang ginahimo. Naada sila kuan. Naada sila yung mga ceremony yung himaan. O pag 12 years old nila, pag transition nila to manhood, pwede na sila. Mo po na nga time nga magsugod na po sila og learn sa mag-memorize sa Torah, ano ba? So, si Jesus, kung kabantay mo, di ba niya ito sila sa temple, kaban sila ni Mary at sa iyang pag-12. And pagbalik nila, namuli sila, namutana si Joseph, asa man ang imong anak? Kasi si Jesus, ang tudlo man siya, dito. So, niana ang kuan, niana si Joseph aman, unsa ingon ni Mary? Siya imo naman siyang responsibility. Ano man dato sa time na nag-transition, role na ni Joseph ang pagpadako sa kay Jesus. So pwede na to we can surmise na si Jesus was actually doing what his father is doing. Carpentry, and wala man kay siya kahimuan ko atong hunaon ba sa iyang ministry after sa pag 30 years old niya. Pero makita na to na even si Jesus nag-go through siya o process no sa iyang pagkatao, sa iyang pagdako, nga naman for the purpose nga makita na kita pod maka appreciate ka ba si Jesus nag-go through siya ani nga mga process even na God siya 100% God, 100% man and kita pa. So sa 30 years pod niya, sa 3 years niya nga ministry, grabe po si Jesus nga naman he just spent very critical, very strategic nga naman. Gusto niya ma-impact ang world. Pero dili kinahanglan. Pwede man siya mag-evangelize ng kanang mga marabitaw dinadko nga speaking engagement. Pwede gid kaya himo ni Jesus. Kaya ra gid siya himo ni Jesus. Pero wala naghihimo ni Jesus. He trained well. Kay kabalo siya nag-is 12. Will turn the world upside down. Muna ito nabasahan sa Acts. So, ang preparation ba necessary tayo siya. So, nalay Old Testament nga passage today, nga story, very familiar man sa atong tanan. And let's learn from this. Naman, as we start sa pag-navigate, sa pag-receive ba sa vision about sa atong 5-year development plan, I pray na we will build with clarity. And si God, na siya pattern for kanang itong focus na multiplication and focus na development. Bisan kinsa ng mga tao magigamit ni God sa Bible, nakita na ito na dili siya dalit-dalit na agi mga processes ni kakahitabo. So let's build with clarity. So kung na may Bible, later na lang. So Nehemiah 1-6, chapter 1-6, kabalong sa story ni Nehemiah. Romans 15:20, 2 Timothy 2:2, mo na siya ang mga verses today na atong tanawon. Basically, ang Nehemiah 1-6 na naman may background. Dito ato na siya. Pero ato ko na may isa makabasa sa Romans 15:20 and ang isa sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sige, kung na-ay volunteer, palihog na lang ko basa. Romans 15:20. Romans 15:20 says, Kabigit yung pag-acknowledge sa Ginoo ang need for him to pray and ask the Lord anong na burden. Ay, bro, gusto na Nanti ko kasabot na naman nga, nakadisturbo lagi ko ang mga kakakita na ko sa church. Kanang ingon ka nga, wala yung discipleship sa PCM. It's a burden.
And so, unsa atong na-help? Wala siya discipleship. Mula yung evangelism na kahit tabo. And we feel na, so, wala man taga-evangelize. Is there something that we can do? So, before there was even a strategy, grabe gid ang pag-pray. And usahay, kita po, mawapod na atong challenge. Ano mo? Because, sa atong paghimo sa atong mga programs, we become so presumptuous. Unsa man ang presumptuous? Kanang gi-assume na to ba? Na bisan pag dili na to ang puan, na Ginoo mo uban na ginato. Ang mga things nga atong ginoo. So muna light atong mga prayer pagabot sa mga planning, even gani pag-ask ng Lord, unsa gid mo gusto ipahimo sa among sa church. It's just a light thing ano man. Because normal sa to ang pagabot sa ministry, dili mo na ginahimo sa uban, ato na himuon. Pero is that a specific thing gusto ipahimo sa Ginoo sa iyo? Mabitaw nang ingon ko sa marami ng mga pastor sa Bukidnon. Ikaw nga, tinuod pastor tatanan. Generally, pastor tatanan. Pero actually, naiuban sa kuha, hindi din pastor. In terms of gifting. So, tinuod dili. Ano naman, you can produce pastors sa IGBI. Pero ngayon dyan ko, dili tanan. Yung muna usay mo yun sila, usap na yung mga pastor sa IGBI na, mga graduate sa IGBI na, manrabaho o manoon, ana, dili naman sa anay na to, kabalatan. Kanya naman, pwede yun, anay uban nga, butag lahi po nila motive na nagtrabaho sila. Pero mo yung dyan ko, kung usahay si Lord will intervene, nga naman, kay dili ka diha, dili ka para diha. Pero kung nag-disobey mo ka sa Ginoo, makabalo ka nga pastor ka, trabaho din ka, kay para imong i-provide imong kaugalingon, adi gid ka makapastor well, and mo na mag-struggle po ng imong kinabuhi. So it's always two sides of the coin. And when we don't pray, kay i-assume mo nato, ano ba? And sa mga ganito, yung para sa 5-year development plan, asa man tadapit sa pag-ampo yun, na maugid na siya. Ano man, kaya pwede man kita magplano lang. And plans can be very, very good. Pero hangtod dili natin ipakapan sa pag-ampo. Una sa tanan. Wala man di. Hindi man siya makikitabo. Mahitabo man siya, pero kita gid mo ning kamot. Ay, magpubitaw-gid ang Ginoo mo eh. Magkapil-apil bitaw, wala mang ganahan kay kahimuon, kapil-apil mo gid ang Ginoo, asabot. Kaysa kanang ikaw ra gid ning kamot, kaya binimo ang Ginoo. Mo apil. Wala kun di ay. Kaya dili lagi siya gusto, dili ko na mo. Nga naman, ang mga ministry are good in itself. Pero dili tanan ministry ako na. Nga naman, naatay specific na call and function when it comes to the body of Christ. So sinihimaya, pagkaduhog niya ng problema, wala siya ngayon na, oh, kasad, no? Wala yun. So sa itong application namin, pag-abot sa atong leadership, as workers, no, as leaders sa atong. So before we cascade anything, we must ask the honest question, ano sa akin ang ginaburden ni God sa when it comes, pag-abot sa 5 years, pag-abot sa atong mission vision, what is it? Ang gahatag o kabukoton niya. Unsa ang mga concerns ni Apostle Paul na nagapa-concern po sa pagkay. Dagan mo kayong mga ministry concerns si Apostle Paul. Naa siya church planting, naa siya evangelism, naa siya leader development, no? Naa siya, unsay tawag na, naa siya mga discipleship. Ano. Pero at some point, dili tanan nga kanabang murag siya gigahimo tanan. And muna ngayon siya na Timothy adto ka dito sa Ephesus. Ikaw Titus adto ka dito sa lain na lugar. No? And so, kaya naman na mga specific na mga work. So, unsa man imong burden yun? Sa pastor, lahat po nga maklaro sa tuwan sa mga giftings. Kaya pwede man ka nga pastor, mo na mailanin mo ang church. Depende po na sa ilang pastor. When ang burden sa pastor is evangelism, ang madala na gina niya ang church sa evangelism. E mo na nga, usay ba ka, kuya po nga church o ano man, grabe po sila maka-evangelize. Kaya naman, gifting po siya sa pastor. Pero kung ang pastor po, wala siya kabalon sa yung gift, muna, sige na magbibot-libot, tuyok. And usay, mag-wonder ka, isa kayo lang kapasalamatan na ni pag-abot sa Thanksgiving, no? Nakabantay mo pag-abot sa Thanksgiving? Kung saan ay PM Thanksgiving, salamat dyan ko sa Ginoo, 20 years ago, wala ko niya giluwas, balik pag 20, uy! Okay ka naman, wala may mga bagong mga things nga nag-challenge or na-experience nila, na nila kasalamatan sa Ginoo. Amen. So can you imagine every year they celebrate that because God is doing something significant, not only sa mga lives, kundi sa atong ministry as pastors. So unsa ang imong burden? Is it lost people? Is it
weak man ang discipleship, I want to be part of that. Untrained ng mga leaders, unreached ng mga cities or municipalities na naman, that burden will actually serve as a direction kung asa ka ginadala sa Ginoo. Kay dili ginagikan sa yawa kanang mingon ng kanang ganahan ka mag-evangelize, di ginagikan sa yawa mingon siya ako ta kay evangelize, kay evangelize. Yeah, it's all from the Lord, so it starts from burden. Now, tanawa gani. Si Nehemiah, is he prepared for that kind of work? Or naa pa siya klaro nga sugo nga niingon sa iya nga kanabang Nehemiah, pwede matukat sa Jerusalem, i-build mo ang wall. Wala man siya na-record sa Bible. So, ang ato namang nadunggan, ditso naman din siya niya ito sa hari. After sa yung fasting and prayer. So, we believe na naa sila yung conversation ni God. So, pag-respond niya, pero kaniyang pangutana, dako kayo ang trabaho pagkaba sa Jerusalem. Unsa iyang skill set ni Nehemiah? Unsa iyang specific na skills para na makaingon ta nga naa siya kapasidad pag-build sa wall sa Jerusalem. Management. No? Leadership na management. Nga naman. Kung hindi siya mayo sa management, mamatay ang hari. Kung hiluan ang hari. So kinahanglan, klaro ang programa, pagtilaw sa mga ilimnon tanan, siya rin inom. Kaya kung na mamatay una, siya rin unang matay, dili ang hari. So inungon sa niya daan, ay niya ihatag sa hari, wala ni hilo hari. So kung mamatay siya, pasabot, salbar ang hari. Mao naman ang trabaho to make sure na ang iyang life mag-serve as a ransom para sa iyang hari in kaso kung hiluan ng iyang hari. Grabe na ang trabaho, no? Sobra pa na sa bodyguard. No? Okay, titilaw sa pagkaon. To make sure na ang pagkaon wala pag hiluan. So, wala man siya nag-inon siya si Nehemiah nga, sige, atong i-improve ng mga butang, atong siyang i-try hard, let us be better. Ang iya gid is gidefine niya, sige, kung ato dito sa mga ginako nimo. Ang muna ang pagkabalo niya ana, ang una gid niyang gatuan, ang hari gani iyang gipumuntahan ng hari. Iyang gi-involve ang hari. Kabalo siya na favor from the Lord, and kabalo siya nagikan sa Lord, and the Lord is able to provide. Nag-fundraise siya. Bantay mo, nag-fundraise ni Nehemiah. Nag-raise siya o funds. Giingnan niya ang hari. Ang hari na hitabo lagi dito. Kinahanglan ko. Ginangan siya na biya isa. Ang challenge ano, maminaw ka mga tao dito. Labot niya. Wala makadiri ka sa kadugay na panahon. Mga nakakadiri ka. And so, ang una gid sa pag-abot niya ni Nehemiah, pag-abot niya dito sa unsa na, sa Jerusalem. Iya sang gi-define ang mga walls. Man dapit diri ang mga walls na importante kaayo. Grabe ang pag-prioritize ba. So, kaya naman, bungkag mangita ang tanang nga walls. Pero ang pangutana, asa iyang giuna? Unsa iyang giuna na pag-build? Ha? Ang walls ba diretso? Ang mga gates gyud. Ang mga gates na important. Naman, because it's a fortress, no? Ang mga gates mong good, nag-represent siya of security, nag-represent siya of kanabang passage. And so, kung ang mga tao, dili sila kabalo, asa ilang una nga i-build. Magsigira sila sugod-sugod sa mga butang na dili kayo importante. E mo bitaw nga sa atong pag-build sa mga building, na-start na to ang mga foundation, even ang mga poste nga naman, we know nga ang strength sa atong mga walls nag-depend din sa mga poste sa mga nasa atong mga ginag-create. So, when people do not know, when we do not know where to start first, mag-build na kita randomly. Sugod ta diri, sugod ta dito, sugod ta diri, ano ba? So, dili siya strategic. The same is true sa ministry na to. If we say, let's grow, ang unang ginagawa ito, pakutan, unsaon? Grow how? If we say, atong i-improve ang atong mga churches, atong i-improve ang TCM, ang pakutan na, improve what? Kaya naman sa kadaghan kayo sa mga challenges sa atong organization, hata magsugod. And so kung magsugod tag programs, isod siya. Ano naman? Actually, ang programs are neutral. They could not design or they could not decide for themselves. Mayroon ba ang ministry sa evangelism nga, ako'y magbuod sa akong kagalingon din?
So we start sa people give mo mga hearts. Because when people's hearts are not aligned sa will ni God, even dili ganita ma-align sa atong vision, dili ta magkasinabot sa vision, then challenge na siya. So, this next 5 years, our focus give is ang atong mga hearts. And the reason why ginakascade na to ni sa kada district, ina naman, dili ang programs na pinaka-importante. It's your heart. It's your participation. It's your gift. Ano man, we will not be here without people. So ang pinaka-greatest na to nga resource na igsoon, dili kwarta po. Or dili mga programs or systems. Our greatest resource na gihatag sa Ginoo sa ito is that ang imong kinabuhi. Because you were saved for a purpose. And naa kay kahimuan sa paglamot sa things of mission. So kung ang atong focus karon is evangelism, discipleship, leader development, church planting, because that's who we are as PCN. Then we start from our hearts. So unsa gina-burden ni God sa inyo? And when that is clear, have you imagine, daghan kayo ta mag-come together and we are united sa heart. Ano yung mga pushbacks? Ano yung mga gitawag nila nga anti-TCN? Sabi lang sila mga naapod na sila yung mga tawag na mga holy discontent. Di lang pod nila matarong og express. Ma-express nila through opposition, rebellion, ano ba? Dili man ang TCN mo nagkukuha na ang magproblema. Sila rin yung magproblema na. Tinon? Igo. Oh, kisa may una nga makuha. Kita man. And so, we become less productive. Our visions die because we expect na ang kini nga mga tao na sila himon sa tuwa para kita malambo. It's within our power. Remember na the church, yes, ang global nga church which is the body of Christ. But ikaw po is also a church. You already have everything you need para ma-fulfill nyo ang purposes nila. And so, pag humon ni Nehemiah, pag-abot niya, inspect na bang siya, kitanaw niya, strategically, asa dapat ang dapat unahin niya? Kung sa akong pinuha. That's the next time yung girali ang mga people. Girali ng people. Pero kabantay ka, nga wala sila nag-meeting, ingon dayon sila, okay, mag-meeting ta, sige, kamo, dili mo, kamo diya, o inyo nang himuon diya. Simple lagi kayong strategy ni Kuan, ni Nehemiah. Kung kinsa tong pamilya, nasa tubangan ng guba nga gid, kamo mo yung trabaho. O, dito kasayin ayaw na mo kapilapin dito sa uban, giunsa nila pagtrabaho, basta ang imong assignment pila. Kamo sa Bohol, na mo assignment dili. Ang inyong assignment is dili para magtanaw sa ginahimo nila sa Cebu, sa Bukidnon. Ang inyong assignment is na dili ang saan ninyo pag-build dili ang work sa Ginoo dili sa Bohol. Amen. And muna ko sa'yo, maibog ta sa uban, ngayon ta no, prihat ta sa Cebu. O niyan sa uman, di man mo press po. Di mo taga Cebu, mga Bisaya man. Duha ka mo katong choice, palit ta Cebu. Wala. Pero kaya wala man. Kini po aksidente, yung kamo nga mga workers, you are here today. Direta ka, dahang rebelde. Significant yung contribution. Pero hantod, dili ko mag-istorya, dili ko maka-spend time sa pag-prayer and pag-identify sa section kung saan ginahatag sa Ginoo sa inyo, dili sa buhol. Then, Pero pwede na itong maduplicate ang game sa uban. pwede. Tanaw na Pwede siya mag-duplicate. Wala ko nang ingon. Ako lang rin, context niya itong istoryahan mo. Nga na ba? Unya kataan ng awat-awat sa uban. Smarting. So kinsa mag-resign, dili ang TCM na board may maingon sa inyo, mga taga-Bohol, I think po na inyong ang himuon diha. Kay murag hinay mo diha sa inyong church planting, pagkuan mo, dili. Kamo din mag-decide asa nga mga sections una ninyo na i-build so that mag-build ka upon progressively. Diba? Progressive ba na atong i-build? So unsa ang mga things ang i-identify niyo? So sa uban nga mga kuan, sa uban nga mga pag-abot na sa workshop, niyon sila pastor dili lang sa so asa man mo? And siya pastor binigid mi sa evangelism kay murag wala mao gid ni ang wala namo nahimo.
So sila mismo nag-acknowledge sila, this is the wall nga gusto na mo nga i-build na. Ang wall of evangelism. Dili wall nga ganun para mababagan. Kana bang dirita magsugod kay nga naman mao ni ang weak na side na kung diin dili kayo tamata push through as a church. So no one build the whole wall. Walay contractor. No nga siya ang contractor sa tanan nga pag-build sa wall. Everyone built their part. And that is also same sa pag-cascade na to sa vision sa PCM. We cascade this to you, pero dili ingon ang leadership sa inyo, maogid ni inyong ang himuon. Natay direction, ang atong direction is mo ang atong vision mission. Pero pag abot na sa atong local na context, kita gid ang mag-decide which is our priority. Kaya naman, mo bitang gitawagan siya nga 7 key priorities. Kinahanglan may uban sa 7 key priorities, strong na kayo mo. Pero ang atong gusto is, ang atong strength, mas strengthen pa siya, pero ang atong weak, ma-turn na to siya into strengths. So that we will come into a healthy na church na life. Ang pangutana sa inyo sa buhay, na ba mo'y nakaspenta na ba mo o ka na bang collective na discernment na nakakandak mong dialogue na this is what we need sa buhay. This is where we will start and build from here. Like Henry. So what is your... Oh, so nanapod mo yung retreat din, di ba? Kaduha pa ni tabo, kaduha. Oh, kaduha. So pwede pa siya ma-focus, no? Especially kung i-focus niyo siya sa pag-seek, sa pag-align when it comes sa 5-year development plan. So what is the section of your wall? Evangelism ba? Karon, for now, at this season, no? Structure ba? Pag-organize yun sa inyong mga workers? Unsa man, wala ko kabalo. Is it leadership training? Is it financial stability? No? Kaya naman, unity does not mean uniformity. Dili siya. It means aligned, focus, and aligned section. Natawaan na ganit. Si Nehemiah. Pag-build nila sa wall, grabe yun ang protect sa Ginoo. Asa Nehemiah sa focus. Kabalugid siya, mauni akong trabaho diri, this is my call, this is my work, this is my ministry. And mo na nga pagsugod pa lang sa kuandaan sa ministry. Pagsugod pa lang niya sa wall, grabe yung position na rin siya. And mo man gyapon, ay mga pushbacks pag abot sa 5-year development plan. Ano naman, gawas ng ihawa, no? Gawas ng ihawa, ganahan di kayo siya na dili mahitabo ang mga dapat mahitabo sa atong mga life. Okay na siya na mag-ministrita. Basta kay di lang ta magtubo. Okay rin na kayo ang Ginoo ang yawa. Dili na siya ma-threaten na bahala pa magsimba mo diha kada adlaw. Okay rin ko basta kay ayaw lang niyo apilang uban. Ayaw mo pag-evangelize. Kapuso na kayawa. So, now when you do these things, and kabalo ka sa Ginoo gid mo, i-expect din mo ang mga opposition. Kapuso na kayo. And ang opposition, normally wala na kasugod dito sa gahas. Dili na sa sulod daan. Na, sakto. And pag-isip-isip na daan, opposition ba ka? Rebelde ba ka? Ay. O pro ba ka? Ibawaan na daan. Ay mo na ang mga klase nga tao dito. Pag abot ng apostol Paul, maormong gyapon na. No? Ano sa'yo, nasabot siya nga, mga leaders na nasa church. Apil siya, di na siya kasunod sa simbahan. Kaya mo nga naman tong leader sa church nga, ayaw ka na mga batos-batos yung Pablo, ayaw na pasugdad yung simbahan. Basa ninyo na sa Bible? No? Asa man na, David. Oh, secret. Study. No? Kaya arong basahon. So, opposition came, ay Nehemiah 6:3. Puno ka, discourage, ipatawag siya, no? Para i-distract ba? Ano sa inyo niya? Naog diha kay magdialog ta. Ano sa inyo Nehemiah? Hindi ko manaog diha. It will distract my work. I am doing a great work, ingon niya sa 6:3. I cannot come down to you. That is leadership na focus. Kaya usahay mo kung may mga bagong na things, pa-excited kayo, tabiyaan na itong mga importante yung mga things. Why focus? Labi na, pag sugod din sa una sa G12, matarantang mga tao, kaya ano man, paspas kayo sila na naghan, paspas kayo sila. Pag-apply na ito, ano wala man sila na naghan?
Ano man, kinaan sila yung mga prinsipyo, wala na ito na apin o tuon. No? Sila kayo, mamuasa man sila, mangampo man sila. May kita, dito na ito, dito na gawin mo himo. Ano, bigid mo sindi, no? Naadi po asa di ay. Wala pa yung ha? Nay po asa kay mahal gasolina. So, hindi ka na prehanan po asa, listen mo muna ato. No? Dito na kita makahibaluan na sa langit kung naabag yung po asa para sa grace. Active mo na. Bugat yan, di ka ministry. Isang pag magbibati ka din, wag yun, budaog na to. Anong puasa? So, when direction is unclear, distractions will. Basta dili gani klaro. And mo lang na, ako mas mag-prefer ko, bahala pag makapoy ko, o bahala akong role sa TCM karon nga year is maglibot lang sa mga district, mahuman na akong i-baptize para pagpasabutan. And yun ko nga Lord, kung mahimo na ako na ganun good. Fulfilled na ko, mahimo na ako na siya. At least I have done my part sa pag-lead down sa kung saan gusto sa organization for all of us. So, clarity also protects momentum. Kaya sa mong good, kung gasugod na ka o move forward, hindi na yung mga things na mag-distract sa imo, makaingon na ka nga, sorry, dili na ko na siya gift. Tingnan. Sorry, dili na mo na siya priority ka. So, sayon para sa katiwala. Paghuman, there was a real celebration pagkahuman sa wall. The wall was finished in amazingly 52 days. Ingon pa sa mga scientists, sa mga researchers, it will take years to finish that wall. Para sa pag-build lang sa iyo. Pero ingon nila, pag nakita natin, it was built in 52 days. Na even ang mga opposition, nakaingon din sila, naagi din sila Ginoo. Naagi din sila Ginoo naman. Isa kung saan ka ito, gubot sa ilan, padayan mo yan. So, kato nga at time. Kaya ang ilang kamot, may espada, ang kamot pala, ang isa kamot pala. No, niya puli-puli sila, no? Pero nakita nato nga pagkahuman, complete gyud ang visible gyud na makita sa mga tao na nahuman din ang completion sa usa ka program. Si Pastor Zoe, tungod sa akong pagka-relational, mo na ang frustration sa akong asawa. Kaya ang akong wife is very structured, very organized. Kanya ako, wala lagi siya nga, Daddy, sige na pag-ingon sa church. Ano, bata pa magkusaw na. Sige na pag-ingon nga, ang atong karong nga bulan, ang atong series is about sanctification. Ana, wali din ka sa first Sunday, second Sunday, pag third Sunday, niingon na po din ka nga, dili sa nato padayonan kay naay mas gwapo nga series. Nga na ba kay kaduhog man ko dito sa uban, wala po mo na series ito. Inisan ko niya ako series. Ata na inisan. Ano ba? May unang sa nato. Muna ang mga frustrations. Wala lang siya na-complete. Ma-measure pag hindi mo ang completion. No? Ma-measure din mo. The wall either stood or didn't. And so si God, gina-honor niya ang atong effort na ginabotang diha. Now, ato ta kay Apostle Paul. Pag-arobot sa Romans 15:20, 2 Timothy. Ingon niya, I make it my ambition to preach the gospel where Christ was at name. That was Paul's objective. Ano siya nga, dili ko maadto sa mga lugar na wali na si Kristo. That was his objective. Very simple, but it was very clear, very geographic, very mission-driven, and nga grabe ang iyang focus. Pag-abot sa inganak nga buluhaton. And he was willing to give his life for that mission. Kaya taginiya yung tanan para na mission. Acts 14:21-23, at nakita, he preached, he made disciples, he appointed elders, then in 2 Timothy chapter 2 verse 2, entrust this to faithful men who will be able to teach others also. 4 generations. Mga pastor, kinsa yung next in line niya? Pastor. Ngayon mong generation. Wa pa Who's mataw. your next? Wala pa matao. Ganahan kong ate. Nakaligay si ate din. So, si Paul was not just building events or programs. He was building a pattern for growth and multiplying. Kana ba kung saan pag-multiply, kung saan pag-grow? And this is a pattern. Win, establish, entrust, and then multiply. Or lahi-lahi itong mga panahon na. Win, edify the saints,
Mao rin gihapon nga concept. Unsa dayon? No? Develop og mga leaders and then plant a church. Balik na po ang church, mo evangelize, mo win the lost, mo raise up og mga mag-disciple, raise up og mga leaders, mag-church plant po sila. And so, principle na siya na dili na to pwede balihon. We could not go against that principle. Ano man, it's a pattern, na biblical na pattern, and Pauline na pattern na giset sa ato. Today, wala taga-introduce og mga corporate na mga systems within us. We are simply asking, Lord, unsa ang wall nga gihatag kanamo sa kini nga season sa amo sa buhok. Dili ni mag-create to create pressure para sa inyo. We are just trying to invite you to create clarity sa atong mga trabaho. Because ang mga ginagmay nato nga mga victories, kung imo nang tapakon, kita mong gihapon tanan ang mag-celebrate na, right? Kita mong gihapon ang mga ma-encourage. Unless, silusan gid ka na, kung na-victory dito sa uban, sila nito po nito, niya magsilos ta, bang, lagi, nakahimo lagi, pero, ano nito? Nakikita pero ba? Naisuya, good, naisuya. Hindi bitaw mo yung salamat, Ginoo, dito sa mga taga-kuan. Kay, tingani. So, Maot dyan. maghimo sila o covered court. Ganahan po ta maghimo covered court. Sunog-sundog. No? So, nga na siya ang mahitabo. Why specific? Kaya nga naman, wala na yung klaro mga kuan. So, kung pareha na, is covered court good? Yes, it is. But is that your priority? Pero at least na yung plan. So muna nga, sa atong strategic planning, nasa yung mga short term, mid term, and long term na mga. Yes. Long Ano naman, term. to make sure, Short ano naman, to term. make sure na, kaning short term na to, kung hindi na ito na mahimo, hindi po takahimo at mga long term. Ginagko. So, kung walay clarity, kung walay focus, ang mahitabuan na, ang atong mga resources, muadto siya, imbis unta para siya sa short term, para mag-build up, mag-gain of momentum, mag-lay sa foundation, ato man siyang gibutan dito sa long term. So, unsay nahitabo? Tungod kay gibutan nato siya sa long term, wa nato siya mahuman. Step by step. Oh, mo na siya, kay contributing man na siya, progressive man siya. So we are not asking even or demanding sa atong mga workers perfection, na bang ma-perfect ang tanan. We are just encouraging na we journey together in this direction. Uban lang ta. Ano man, the more nga mag-uban ta, nadaghan ta, mas layo. Ang African na proverb, lingon siya, if you want to go fast, go alone. Kung gusto ka mapaspas sa imong ministry, ayaw na pag-apil-apil sa uban, ikaw na lakaw, himuara, ano naman, Dari samok. paspas ka makaabot. Dari samok. Pero unsa ingon sa ingon niya, but if you want to go far, bring others with you. And mauni ang atong gusto nga i-challenge atong kanan. Na tinuod gahimo mo sa inyong walls diri, sa inyong assignment diri sa Bohol. Pero remember nga sa inyong pag-build sa wall, nag-contribute po ta sa the whole give na completion sa work, sa things to come. Yes siya. So, every church, every believer, every district builds its section faithfully. So that in 5 years from now, we can look back and say, Lord, salamat, nag-stand ang among gisugdan. Lord, salamat, nag-prosper ang among gisugdan. In conclusion, Nehemiah began with prayer. So, ano po niya akong challenge? Nga, kung wala man kita ka-pray like we've never prayed before, this is the time na gina-invite mo namin na to really pray specifically for this. Na part din siya sa atong prayer ba na movement niya. I-pray it ang mga plans, ang mga programs. Usahay mo ang mga plans and programs tungkol kay anad lagi ta maghimog ministry. Dili nato siya kinahanglan ang buhay. Diba? Balik sa kugalingon. Mabisan ka niya itong wali. Dili mo ginagawa kinahanglan magampuan. Ano naman? Kapag na taon saan maghimo og outline. So bisan pag dili ta magampo, kahimo kita wali. Okay ba na? Basi nga kayo mga kuyaw, ginis pa sa zulurin. Himo sa outline. So ko, dito na si Mamigay. Ano naman? Abi di agin niya nga banggitan di ko mga missionary. So kami nga na mo, at kami itong wood yun. Dito. Agabi hilakan niya. Ano, so umbahan mo, niligaan po.
ano siya, mag-amdam ko na uwali, Domingo na sa gabi. Mato ba sermon center? Oh, matok ako sa internet, kaya dito ko makita, kay Domingo na ako sa gabi. Ano ba? Kanimo ni Mayo. Ano ba? And then, kabalo mo po kung istorya kamay. Ilang na grabe gini ka-anointed si Pastor Zoe. Kabalo ka? Ay, grabe nga kapoy. Ano naman? Wali ko ka, gwapo yung wali. Pero kabalogid ka na, wala gid ka kahit sa mga tao yung wali ha. Ano ba? Kaya naman, Way ampo. later na ko na-realize. Yes, later po na ko na-realize na ako na gawalihan sa akong wali. Ang grabe hilak niya. Yung sa grabe missionary niya kung ba na apin ako gaampo niya, apin ako gabi ni maghimo, mag-anda mong wali. Wala eh. Mata alas 4 sa buntag, dito sa mas garden, dito sa mas mga trabaho na yun. Sikat niya kahit mga missionary dito ko no. Ano ba? Pero ako, kung pamata na ako asawa, ako bumanji ko lagi eh. Kaya ito ano pa dito noon. And so one time ako, na subo sa sapo. Kung ano man. Bago kami ninyo, ato lang yung mission field. Nami room. So yung i-decorate ang room. Kaya, kita ng mga bana, nuna kung kita na kabalo punta. So pagtaod niya sa kortina, gusto ko nga, katong gwapo nga kortina, gwapo nga naman sa kortina, dito sa gawas, magkatubang, kaya rin paglabay sa tagiya, sa mga mulabay, wala man sila kupuas kortina ni Pastor Zulio eh. Kaya siya dito man na para sa ina. Para na dili sa ato sa sulod sa balay. Ako kapugong, anak ko siya, engineer mo ka, bua sa di mo eh. Ayay. Grabe, hilak niya eh. Huwag siya ka-imagine ba? Sinakali mo niya kung bala, ka-istorya ka kung iyakan. Ay, makaingon na po. Dagan ko learning sa akong missionary na journey. Because wala ko na disciple, patuga-tuga ko, adto ko mission field. Dili, complete akong training. Ano ba, my faith. Let's begin with prayer. I know, excited na punta na. Planning ta sa ato ni let's always start with prayer. And, And, ato pong andamon, na kung maghimot ang mga plano, ang saon na ito ni siya pagpasa. Nga ang danas ng mga bata, bisan ang mga bata, ang ato mga children, they will also be part of that. Nga ma-appeal sila. So, kaya naman, today we say, Lord, i-show lang sa among gusto mo sa buhay. Nga naman, ang pinaka-question here is not how good your program is. At the end of the day, si God will ang iyang pangutana, were you faithful? Sa akong tawag sa inyo sa buhay. Did you steward ang inyong mga gifts na akong gihatag sa inyo for Bohol, ang akong mga resources na gihatag sa mga Bohol, ang mga tao na interest na ko sa inyo? Did you steward what you have? And so, ang akong 5-year development plan is not about kung kinsa ang successful o kinsa ang maayo or competition ni siya, kinsa ang pinakamaayo na district. Dili. This is a stewardship journey para sa akin. Nga naman, it is required of stewards to be Found faithful. The Lord bless you. The Lord keep you. And the Lord, I pray, will find you good stewards and faithful sa ministry niyo in us. God bless you. Sige. Na-able din, pero hindi ko na kung how to do. You don't have knowledge, but they don't have passion to do something. Mo gani na pa sa mo. Mga connectors, mga workers, kasi good, help them learn God, ganun na ang partner Lord God, at kauban sa mga workers, Lord God, together, kana mahimo nga maka-journey nila sa ilang pagpadayon sa pag-fulfill sa ilang purposes and calling sa ilang ginagawa. Bless Lord God, si Carlo and si Christy. In Jesus' name we pray. Amen. Breathe out. Breathe in. Hold. Breathe out. Breathe in. Hold. Capacity sa pag-receive.
So, sige. So, okay na ba ta? Padayon na ta? Oh, sige. So, sa the way we do things karon, especially sa atong 5-year development plan, atong gina-shift ang atong focus from program-driven, grabe lang ang focus sa program, kundi mission-driven kita. So atong we always ask the question, kani ba nga mga programs is actually contributing to the bigger vision, of planting churches sa mga cities o sa mga municipalities. Is this contributing to the mission of evangelism, discipleship, leader development, church planting, sa organizational development, financial sustainability? So we ask such questions. So imbes nga focus kayo ta sa activity, kinahanglan outcome focus. Isa sa mga shift sa Bukidnon lang, kaya Bukidnon man ko, kuan lang siya, example lang. Isa sa mga shift karon sa fellowship sa mga young people is dili lang siya katong regular nga fellowship. Ang focus gid niya is ang kada fellowship will always mag-start na mag-develop o program ang kada fellowship, mura na siya leaders summit para sa mga young people. Na para yun mag-raise up yun og mga leaders. And every other year, so parang na year, fellowship tanan, and out from that, kung ay mga leaders na willing sila nga magpa-disciple, na matrain na leaders, pagka next na year, it's going to be a conference pero leader summit na po dyan para sa mga young people. So different po sila. Kaya naman, we wanted to see na mga young people will be involved sa leader development, sa evangelism, discipleship, na naagid sila yung track ba? Nasa yung track ng ilang galakwan na ilan yung mag-apyan na naman para mag-create o DNA para sa ila na normal sa ila na kung na sila makita nga tao, dili bitaw sila kinahanglan nga magduduha pa mag-share kaya naman part na sila na culture evangelize kit. And after nga ma-evangelize, kung mag-submit siya for Bible study, then disciple na po niya and so it's going to be focused nga naman. Hindi nga may sa Bukidnon kay pagtanaw gyud asa kapit ang resources nato gaadto tanan. So muna gyud pumutana. So gilista na mo ang tanan activities. Kabalo ka, tanan na mong kwarta gyud. Naa gyud tanan na paingon sa mga fellowships. Human fellowships, ni dagko siya, dili siya. Dili man siya ngayon sayo. Ang pangutana is unsa ang atong output ani pagbalik nila sa ilang mga churches. Wala gihapon. So it's just a kanabang year in, year out na activity na ka-spend ka. Pero actually wala siya results na nag-accomplish. So nag-shift o una-una na, sige, bisa lang mga women's food. Decide sila na, sige, ang women's food is to raise up leaders sa mga women's. Raise up leaders for the men's. Ngayon, baka intentional siya na pag-raise up for mga leaders. So muna siya ng mga shift. So outcome focus siya. And from centralized, nga kanabang, like for example, unconsciously, wala na to siya gitawag na centralized. Pero the way we do sa mga fellowship, ano siya centralized. Di ba nga, kanabang halos pare-pareha ang pattern. So naiuban nga mga organizations sa dili nga, naglahi-lahi po sila, naiuban nga mga districts nga, ang corpus nila strong yun kayo, naging sila specific nila nga program, direction, contribution, pag-abot sa bigger nga movement sa PCM. Uban po nga mga youth, evangelistic nga na ba. So muna yung mga things nga, may mga best practices. Gusto natin siya na ma-transfer po din sa uban ng mga dati. Pero we also believe on contextualization. Again, depende sa inyong culture, depende sa inyong lugar, depende sa inyong resource, depende sa inyong capacities. So we honor that. So muna ang reason nga na natin 5-year development plan. So para lang mag-change o mag-shift na, kanabang naging tayo klaro nga ginatumbok or ginatinguhan. Okay, si Kuya Roland. Si Kuya Roland, nasa yung pumunta naghapon. So, muna may ako siyang i-answer. No? So, kano saan man giday ka magsugod o plano? Kano saan ito siya sugdan o himo? Okay. So, sa maghapon, ngayon ko nga gabi, ngayon ko nga actually, ang 5-year development plan, nasa yung different na mga phases. So, kanina mga phases na build up na siya. So, kung ngayon ka, gisugdan na ba ang 5-year development plan? Yes. Gisugdan na siya. Naa pa lang ka sa phase 1.
alignment. Sa alignment lang sa ang reason ana is we wanted to make sure na aware ang tanan nga mga grace believers, tanan nga mga churches, tanan nga mga workers about ani nga plano. Nga naman, because you cannot run sa something or you cannot involve yourself sa something na wala gid mo on the first place na sabtan. So, ang atong gitinguha nga at least bisan lag na ay 90% exposure sa 5-year development plan, that's already a good number. Taas-taas ang pumahimo nga success. Nga naman, when people get to understand sa atong work, sa kaninga plano, then sila po, mag-create ng good siya og buy-in. Saan ang buy-in? Mag-create siya og, hindi ko kabalon sa Cebuano. Kana bang, approval nila ba, nga na sila, nga sige mo, appeal ko ana. Then, ang ending na is, i-own ako na siya, appeal ko ana, ma-appeal ko ana, involve ko ana. Tanan ako nga resources, tanan ako nga skills, tanan ako nga gifts. So ang phase 1, mo niya nakahitabo, gina-present lang yun nato ang plano sa kada district. Ginabaligya sa nato ni siya, no? And then, part of that is unta nga naay assemblies may tabo nga naman, dili pwede nga kini nga plan taman ra sa inyo as workers. And then kamo na po'y magplan, and pagplan, inyo lang inyo yung mga simbahan, ano yung plano sa district, dili. Ato pa sila i-inform sa direction. Kaya nga naman, when they see na na-unite from the national to the district down to the local ng mga board, si Pastor Vernon, kung na siya matuan na lugar, ano ba, makawali siya sa Oban Church, sa Baka, pwede ba, mainyo po din ma-share? Ano naman, lahat po ko ang board, sila mismo, kumbinsido sila sa ilang plano. Nga sila po ba, sinigis lang istorya nito, babaligyan nila, kaya doon lumabas sa 5-year development plan. Because when they see the excitement sa board, then they see nga, kuan gid it's something na dili na din sila istorya. Because everybody is involved. So sa phase 1 nato, Kuya Roland, it's just pag-present pa sa. No planning actually gid. May tabo sa kininga stage. Nga naman, again, gusto na to empower ang district to make their own plans. Now, kung dili na kaya sa district, then we will do mga facilitative na training. Pero sa inyo sa Bohol, daghan yung mga facilitators. Pastor Libni is already a facilitator. And naapay uban na maka-facilitate. Kaya naka-work sa ICM, that's a facilitation na kind of movement. So pwede din mo maka-help. Si Pastor, be part of sa government, o kamong na naa sa uban na government. Actually, maka-facilitate naman din sa planning. We'll just give you the tools that you need nga naman. Because, lahi kung kamo ang magplano. Naalay guide, pero kamo din ang magplano. Now, if you don't know how to do that, namag-iuban ng mga district din sila, Pastor, dili pwede. O sabihin ko sila, sige, kinsa man ang inyong pwede pa-facilitate. Kaya gina-start na po na to, na i-train yun, na isa ng mga matrain yun sa organization, sa atong mga district, for them to raise, kalabang, sila po, saka po sila sa ilang mga giftings, ma-apply nila ilang mga giftings. Ang mga teachers, kabalo na sila mag-facilitate. Pero, isa po din yung anak ko facility, so maybe you can help. Let's start a facilitation with national facilitation ng training. Anyone interested will come na para sa anong specific trainings. Nga naman, kabalo mo, even as a pastor, dili kinahanglan na kanabang ang facilitation ang mag-grabe ang strength pag-abot sa pag-acknowledge sa mga ideas sa uban ng mga sa members. And muna nga usahay, dili kayo mo appeal ang mga members because plano siya sa pastor, dili nila plano. But when you invite these people, invite these people na sila, i-facilitate mo sila. Actually, ma-realize niyo nga ang imo din plano, ang gusto niyo ihimo, naanap po din na sa ila. Galing lang, ang nakalahi lang, sa ila nagikan. And so, dili mo siya kinahanglan baligya. No? Kaya naman, sila naman mismo nga, grahan nga na, mapil niya na. Pero kung ako sa pastor, if I go to the church, ako ang mas nakabalo kayo sa inyo, kaya ako ang nag-ispila, so, sunod na naman ako. So, diyan na din magsugod ang conflict. Pride. Let's learn facilitative na si Jesus muna iyang style. Facilitation, storytelling. So, ang atong key actions yun sa phase 1 is mag-present lang sa plan, assemblies. Nga naman, we ask the question, do you understand?
nakasabot mo sa plan. Pag human sa phase 1, musunod ta sa phase 2. Unsa man yung phase 2? Ang phase 2 is already a district planning. Unsa man ang district planning? Sa district planning, i-contextualize nato ang katong mga, for example, mag-create o karang sa evangelism. Wala nag-define, naatay goals nga ginahit, pero goals ra atong gibutang sa nasyonal. Nga naman, pag-abot sa strategy, inyo na ang strategy. Inyo na po ang implementation. Oo. By the way, kung diretso mo mamutana lang mo diretso ha. Sorry. So, gina-contextualize nato siya. Then, pag humana na, mag-create o coordinating team ang district. Coordinating team, nga naman, mao ni siya ang team na ako ra i-coordinate as a national coordinator. So sa ila ko mo go directly. Kumusta na? So i-train po nato ang coordinating team pag-abot sa monitoring and evaluation, pag-document, and pag-process sa mga planning. So, ang atong question diya is, unsa ang ngayon sa atong sa buo? Unsa ang ngayon? Unsa ang mga pwede na to mahimo? Phase 3, implementation. Sa implementation is execute, monitor, kaya naman, atong ginatanaw ang atong faithfulness, ang atong mga giplano, ato siyang gina-follow through. Ato siyang gina-actionan. Dili siya mahitabo na ang atong mga plano naara sa papel, pero wala nato siya Action. gi-actionan. So, 40% muna action. ang reason na ay 5-year development coordinating na team na mag-report nga naman para po maka-follow up sila sa inyo. Not to tell you what to do, but to just encourage you na wala ni nahimo. Unsaon man, unsay ma-help namo para ma-execute ni siya. Unsay mahimo nato nationally. So how do we act faithfully? Phase 4, muna siya ang strengthening. Pag humana to after 5 years, i-review na to tanan ng maghihimo sa kada district. And then, pag humana to review, unsa ang mga things na nag-work or wala nag-work. Kung wala siya nag-work, unsaon na to siya para mag-work. So, muna ang reason sa pag-review. No? Or, asa dapit ang angay na to na i-improve. Or naabatay kinahanglan, sugdan nga bag-o nga butang para ma-correct ang atong mga gihimo, para siya mas mahasa, para siya mas ma-improve. So, kung imong tanawon, as the year goes by, mas gakaanad ta, mas gakahasa ta, mas gaka-efficient ta, mas gaka-productive ta. Pag-abot dayon sa pag-gather sa mga reports, pag-report dayon sa mga pag-report dayon nationally, no? So corporate na siya na celebration. Pag-ingon dayon nga pila ka churches ang planted. Pag-ingon nga 1,000 ang natanom sa church in 5 years. Butang na to ha, 1,000. Kabalo gid ta na klaro na nga number. Nga 1,000 gid na. And then kabalo pud ta as a district pila ato na contribute dito. And so unsa gakahitabo, dili siya competition nga kana bang padaghanay or pa maayuhay nga naman gatuo pud ta nga ang kada district naa siya kaugalingon niya nga pacing. So unsay pasabot? Nay uban nga district karon nga naa na sila sa planning. Pinaka-importante gid is dili ta ga-move from phase 1 to phase 2 hangtod walay ingani nga nakahitabo sa kada district. So mayroon sila nga, pastor, diretso na lang dahil sa implementation. Pwede man, wala man kita nahimo kay di man ta mamugos. Sige, okay ra kung ana, pero nationally kung nagtuotan na this is a organizational na kuan, na core sa tuwa. Then ato lang isundan na naman part ni sa practice ato nga kana bang na-facing nga dili ingon nga diretso ra daig implement tingala. Now, tanaw gani sa local church. I-transfer nato ni sa local church yung context. Kung naamoy 5-year development plan po sa inyong churches and na-facing, maka-prepare kayo ang mga tao. Maka-prepare sila sa ilang kwarta, maka-decide sila na, o sige, after, gano'n man, may budgeting sa inyong time. Pag-budget na, pag-ana, hala sa district din nato alone, every year, kinahanglan na itag 1 million para padagan nato atong tanan nga mga programs. So, ang tanan, makabalo sila, 1 million di ay,
silang kay kabalo man ta. So pila akong iambag ana. So klaro sa ila ba nga naa sila ginabutang nila ilang kwarta. Kay kabalo sila na ay gina-accomplish. So, nayuban, 1 year na lang, phase 1 paghihapon sila. Isang na reason ana is ang sa tribal na labi na dito sa di ko kabalo sa lang sa Lake Cebu gani pasawod sa district gani Cotabato to. Lagyo kayo o Arakan. Lagyo kayo sila. Grabe ka lagyo kayo. Ana. Unya isang nalagyo kayo sila. Kinahanglan pa sila na i-train gyud sa mga butang ba kay dili gyud sila anak sa ngani nga kind nga murag structured ba. So imo gyud silang lakwan. So nayuban na sa first year wala pa sila kaabot gyud sa phase 3. Wala pa sila ka-implement kano man ginahasa sa nato sila, gina-provide nato sila skills, mga necessary nga mga tools para magamit nila para makaandam sila. So kung atong tanahon dili ni dunganay. Okay, so we honor ang journey sa kada district. Na kung ihali mo kapaspas, praise God. Pero it doesn't mean may panghinambog na ito na kanang ano ka mo diyan, ano hinay man kayo mo? Dili na to siya. Gina-celebrate gihapon nato ang ilang PC. No? When we do that, wala isa nga ma-stress ato nga pastor. Kaya naman, kaya kung duman uniform tanan, unya ang basihan pagka next 5 years is ang taga Manila sa kapaspas sa ilang pag-church plan, paspas mo kayo sila. Pag-church plan, kita tanan hanguson ta. Okay naman sila, kaya naman sa kwarta. Unya nara sila sa urban, paspas na kayo ang ilang pag-church plan. Nga ano. Pero daghan pa sila professionals, daghan sila mga businessman. Yes, depende gid siya pastor sa context yun sa kada lugar, no? And so mo na ang so tanawa gani diri, each district progresses at its own pace while maintaining alignment with the overall direction. Bahala pag unsa ka kahinay, as long as naara ka sa dalan, i-honor na mo gina na paglakaw ninyo. Kaya at the end of the day, maabot raman mo. And Aesop's fable will tell us na bisan pa kung sa kahinay ang turtle, Maabot sa makaabot na siya, usay maapsan pa niya ang uban na sustainability. Pero mag-expect kita diha na kung nakita na to, hinay kayo ang movement. So, push buo na nga i-push na to sila. Bawal? Actually, isa din sa kapahinay sa mga tao is kuan lang. Actually, skills. Kaniba, tools. Wala sila tools, wala sila skills. Kaya naman, sa tribal na context, wala man na sa ila. No? Mag-planning sila, wala man sila yung planning here. Normally, ang nila din, focus nila is, wala sila ka-planning sa community. Conflict resolution, din na sila kaya. Pero na yung konto, ay nindot ko sa tribal nga kung sa makuha gali silang leader, paano ang ano? Yes, tinuod po na. Oo. So, kana is kay lahi lagi ilang context. And mo na usahay, na yung mga church planting, nga dili siya mag-work sa tribo, kaya nga naman, ang katulong mga nasa mo silang kaon. Dili gid. Kami sa TG Lead, makuha lang namong leader. Sure na, bahala na lang uban dito. Budala na sila kanan. Namin gi-start ni Gen nga i-train nga leader sa among organization sa Agusan. In 2023, nag-decide ni Gen nga bata ko man tayo, wala man po ko namatay during sa COVID, kaya hapit mo ko namatay, pareha kay Pastor Bernard. Ano pa yung plano ang Hindi ginawa? pa lagi kapat yan, Pastor Bernard. Daghan pa kang hinulsulan. So, ako, hapit ko namatay, gabi yan. Ingon ko na akong asawa sa mga dad, away ko dad. Niya akong ganahan na magiging ko mamatay. Ano naging siya nga, grabe mo this daddy, wala magiging siya kabalaka mamatay siya. Ako gid lingaw rin ko nga, wala na ko. Ano bang, wala na ko yung mata-mata. Mayon siya nga, maghatag sa pagkaon, pagbaabot niya, kanang buntag ito hapon, wala na nagkakaon. Pero ako ready na yun ko. Ano ko nga, Bata pa lang ba? Ito tayong matay, ano ko. Pero wala gyapon ko namatay, daghan gyapon ko ginusulan ko sa So, ang nakita mo, naayuman ko, so, work sa tribal, grabe ang church planting dito, pero daghan po kay kulto, daghan po kay mga false na teaching. And so, kato ang leader dito, sige siya tingnan na ako gusto mo yung mga simbahan din nga mga dagko na mga ngalan, kaya mga
Buwanin ka mga denominations ba? Sa mo tayo minigay nga. Kung gusto ta na makuan gid. So, ato tayo pa sa tribo, ana. And ato din, beside me magpuyo mi dito. Nagpabalay mi since 2023. So nag-commit mi for 2 years para lang na tutukan ang leader. 2023, 24, 25, wala mi kahuman sa akong 2 years. Di pabalik mi sa Ginoo nga naman. Grabing gira ginataas dito sa Agusan. So nag-decide mi nga manaog mi kay threaten mo po ang among kuan. So nag-decide mi nga manaog. Nakita ko na mo nga every time na namin himuon, hindi kuan ba, na-challenge ba? Ang military, gaduga mga sila ng NPA mi. Ang mga NPA po, gaduga po sila ng mga military mi. Naman, gudani. Nanay one time, nagtos mamigay, ito, siya na isa, bibigin ako siya kay nagto sa Southeast Asia. Nanan siya nga, Dad, nangayon sa kuan ba? Buros o manunggay. Ano ba? Ikaw, tigasa, taga-Bakinan mo na sila, Dad. Pagkataon-taon, pagdako sa mga military. So, sa mga rebuilding, hindi ka nan. Alam mo, anak ko. So, naisa nga commander po sa rebuilding. Wala kami sa taas. Ito sa among balay, ito sa bukid nun. Ay, grabe kuyawa. Ano naman, gusto din siya mag-surrender. Dito siya nagto sa balay. Nag-seek siya refuge. Sa butag kadadahanan nila. Praise God, surrender ka. So, name mo lang. Kapag mo katong leader, 2 years ra mag-spend. Wala ka ni kabot 22 years, mag-spend din mo siya. Kapag kapila ka house church yung tukod karon, isa ka church eh. Tulo. Within a span of 2 years. Ang head sa ano, Ang ilang head sa babaylan, kana bang sa witch doctor, amot ang gatuo mo anak, atong mga naay kaagi. Gatuo, ingon ang mga taga-community, si Dato Louie, musimba, asa ba ito musimba? Ano nga naog ang mga leaders? Sila simba. So naitulo ka church karon, naisa karon. So nangutana din sila na, Pastor, pwede na babi mo pa ilalo mo sa inyong grupo. Ana ko, nauna sa ninyo na. Kasi nagunahuna mo nga pagkabot dito, maayo kayo ni. Ana ba? Na, basi mga pandol mo, ang hunda na po mo. Ana ba? Hera mo. Ana ba? Basta kaya, ang teaching sa grace, alayo na lang. Ana, dili mo kinahanglan nga may mo structured din kay naman, tribal din ang ilang style. Then clanish sila. Kung makuha nila ang head sa clan, kuha na po. Dili gani ang isa ka tribo. So, naitulo karon nga worshiping na congregations. Nalay-layo. And so, yun ko nga, ang SM, Pastor Tim, pwede mabisdahan mo diri sa Agusan? Ubala si Pastor Jun nga kuan, improso. Pastor Jun, yung mo pud mi ibahog. Before ka makaabot sa community, 5 na kabuok checkpoint. Asa lang kita lang. Abusan. Kay sa kuan San Luis, naman kay Church San Luis, o San Del Monte. So kami ni Mami Miguel, travel me 2 days na, and then travel me 4 hours para maabot sa Habal-Habal. From the Habal-Habal, sila kanya ko baklay. No? Then, actually, Bukidnon, na siya dayon, ang sunod. Another 1 day para makaabot ka sa pinaka-border din sa Bukidnon. And so muna, ang mga military, naluda din sila. Wala na dito pa sa magbahang ta. Padili ako, Di ba nasumpay sa... Kabanglasan. Kabanglasan man. Kabanglasan sila. Kabanglasan San Fernando. Indot na sa So saan, nakabantay na ni Mami Miguel. Nanay drone sa gabi, nga mga sa mga balay. Ano ba? Ang mga nanay, ano yung ganito, ha? Kaya ginagawa mo ito. Labi na kung wala ni, ginaadtuan, ginabalik ang mga leaders. Isa man na si Pastor Zoe. Isa man yung trabaho nila. Pero later on, na-realize nila nga, tininood lang po dahil ginoo or magiging po dito So lahi ang tribal ng context. And we honor po ang ilang po ng konteksto. So, dili kayo sila more ang sa kingan nga klase ng structure. Pero, ngayon ka, pa-plant of church, pag-abot sa discipleship, kaya kayo nila yung mga sa ilang pamahali. Si Pastor Ligny, nami mga training sa mission sa kung saan pag-disciple sa kingan ng mga klase sa cross-cultural. Si Pastor Kadi, naman sa tribal ministry. Ang kang Pastor Kadi, mang good, murabag, tribal sila, pero murag na dumagat na gid sila. Ang ilang kultura, murag Cebuano na bitaw gid sila, ang ilang lifestyle, ang uban sa ilang, niagi na Katoliko, niagi na Utakuan, lahi nga grupo, so murag na sila ikon. Ang naay uban mong good na paghapon sa bukid gid nga enriched pagid sila ba. And mo man atong ganahan gid kita nga simbahan.
Sumuto ningon dito nga, nahipod siguro nung nga, kung naay church planting, pero dili siya iawat sa church planting sa kaning ingani nga context na tribal niya. So muna atong kuan Kuya Roland at sa mga igsoon, muna siya ang atong thesis. So within 5 years, kung para sa uban, tamang nagit sila sa planning, wala sila to implement. Kato sila ng mga areas, ato silang ginatutukan, ginatabangan natin sila kung saan ito bilang implement. And so muna, kada district, naagi 5-year development plan coordinating a team which you will choose. Kamo gid ang mag-decide. Then, ang ako lang siguro suggestion ako niya, pero kung wala mo ilain pili, okay rin din na pastors. Normally, kung naay mga inganin mga usay mga pastors, so, kita, dili kita makafocus. Na-remember niyo sa Acts 2, na naay problema na hitabo. Well, gabi kayo ang salvation na experience sa mga tao. Pero tungod kay nagdaghan ang mga tao sa church, ang pag-provide sa mga Panginoon, gabi na sa food, distribution, naanay uban nga mga mga Greeks ba, mga Hellenistic na mga Panginoon. Wala na sila na-appeal, gabi na mga widows. Wala sila na-serve. Giyon sa sila sa mga apostles. Simple na gano'n sa apostles. Dili may pwede mawala sa mga focus sa prayer o sa teaching. So, ingon niya, among you, choose people. Ang requirement is number 1, full of the Holy Spirit and high integrity. Imagine ang qualification para lang mag-serve of food. Yan ang kataas ang qualification, mag-serve lang sa mga widows o pagkaon, maghatag ng rasyon. Pero ang requirement, full of the Holy Spirit and unsa, gabi o integrity. Ha? Para white corruption. Oo. So kita po, ang reason pag ganaan ay 5-year development plan, kaya naman, diyan tanaw po nato atong productivity. Kaya naman, dili pa taganahan mo atong mga pastors, ang productive na po sila. So part po nga mag-encourage sa ilang, mahimot sila. Holiness dod. So kung yung tanawon, mo po na akong suggestion. Kita ng mga pastors, labot sa doon ang mga- pagkakanta o mga responsibilities. Ang usahay, muna ang mga burnout ka, tungod kay ang uban na lang po natin na lang pong gahapan ng kapil. Pagkabot sa 5-year development plan, ganahan po na atong immobilize ang mga lay people to do the work. Kaya naman, sila daan na sila mga skills, na sila mga capacity. Sila sa mga trainings, kaya Ah. sila gamiton. Yes. Hindi na mo we workers ba? Kita lang kung Kamu rin ang trabaho. pag ang pag-implement na dito sa church, Pinoy. kami na po yung magkapura-pura dito. Explain. Okay, balik ka sa 4:11. Sa Ephesians 4:11 of 12. Ang job gate sa masters is to equip ang mga lay people for them to do the ministry. Not you doing the ministry. Equipping kita. Ato i-focus balik ang atong mga jobs. Na equipping kita itong trabaho so that they will do the ministry. That's a framework na gihatag ni Apostle Paul. So, unsa inyong question sa phases sa atong 5-year development plan? Sa pagdalasa na, strengthening nga naman, naladiha ang assessment na hitabo. Unsa atong mga learnings? Unsa atong mga best practice? Aha to dapit, weak kayo, makinanan na siya strengthen. So sa yun siya, kaya naman, dili bitaw katag atong pagtanaw pag-assess, kaya naman, kaya klaro ang mga documents. Because the documents will speak for itself asa na tadapit sa journey nato. So siya may mag-decide ba nga, ay nakaabot ta diri, pero samdan ta. Di ta ganahan na nga, samdan ta, nakaabot lagi ta, pero kapahos-pahos ta. No, kana ba, ganahan ta na, muna ka rin ta na. Pangos man dod, tumba man. Dili man smooth, pero kabalo talaga. Resilient po ang atong pag-move on ba as a church and as an organization. So kung ako nang tagod-taguron, so kung sa phase 1, panahon ninyo ang mga activities, i-orient lang sa ang inyong himuon is ipatawag ang tanan ng mga grace believers. Planuhan ninyo, abot kung saan inyong himuon. Ano naman, kaya kung kamo ang mag-share sa plans, parehan yung paghimo ni Pastor Zoe sa inyo po din himuon sa mga grace believers sa ano. Kabalo ko magasto na. Pero sa bakit nang gihimo na mo siya. So naghimo ni joint na worship. Tanan gyud ng mga churches, appeal to mga wala nagasimba. Katong mga nangaluya, gi-invite tanan gyud. Nangapil man na sila.
Unsa ingon nila pag-abot na sa mga small groups, nakadabang unsa mo na rin siya na at least klaro na ang plano. Mo rin tayo lang ingon, at least klaro na yun, wala ko tayo plano. Mawala tayo lang gusto, dili ang organization ha, kami dito sa district, may lang gusto ipasabot. O at least klaro na yung plano. So ang uban sa ilan na malik yun ang simba. Nga naman, na-excite sila na, na direction, something is going on. And they wanted to be part of that. So, district-wide assemblies. Dili ganin ninyo mahimo ang district-wide assemblies, ang dili lang sa ligid mo, balik dili para mag-try. Nga naman, kinahanglan din siya mahimo. For, unsa, again, maximum exposure, awareness sa tanan grace. So after this one po, so plano tal po. Yes. So, unsa inyo mo on after ano? Kaya naman, ownership begins with understanding. So, una is, mag-create mo og coordination na committee. So, hopefully, immobilize na ito atong mga professionals, mga young people. No? Documentation, media, monitoring, tagaan po natin sila monitoring na tool. And sila na yung mag-report kay Pastor Zoe. Pag humana, kaya kung ato po siya nihatag si SM, usahay ang SM na to, board pag yun, pastor pag yun sa church, si Pastor Vernon, may galing, nag-retire na niya, so pwede na natin itatrabaho o banat-banat. No? Teacher pag yun siya, so mga siya yung ipag, bana pag yun siya, papa pag yun siya, wala pa na ito na, driver All pag around. yun siya. So, kana ba, luwi tayo ang mga pastor. Then, All around. mo, dili para ma-burden mo. The reason why we are doing this, para sa health food sa atong mga workers. Nakana ba? So, immobilize ako atong mga laity, kaya naman, naabot sila, naasa nila ang daghan na giftings po para mag-move sa atong programs into success. Okay? Magdala sa ato sa success. So, the more people involved, the more success ng atong mas happier ang life, di ba? So, district-wide assembly, muna ang inyong planuhan. Pero kung ano, so pwede rin magkalbuan siguro na kayo sa ay, kiling ubang mga district. Kung bago sila pasadan, sila yung mag-arrange, tapin wala yun. Mas maya nang padala tao mimo sa nila na Di na ito magdalag memo, kaya nga naman, lahi ang memo mong good og dating pagabot sa ato lang sa sundan pastor og buwan, relational nga mga pamaagi. Lang. Kaya nga naman, we are actually inviting them for a very specific purpose. Once nga ato lang yung ma-invite sila in a way nga klaro sa ila. Actually, kita mag-yung schedule siguro. asa sa So, kanang district-wide na assemblies. sila yun. Sila may mag-decide, kaya sila may busy. Sila may magkuan. Like for example, like sa Visayas, sila din may nalingon sa kuan pastor after na ni sa Gina kay busy mo. Na yung uban, diretso na dayon nga, pastor naka-decide na yun eh. Sunod mi karong Sabado mi, kapaligid ko nagdagdagan eh. Listen mo po kayo, kinain na. Pero So, kita ko doon tama yung kasagaran district meeting. So pwede man ako mismo ako dito. Una to sila. Ako din himuon. Sila yung schedule. pwede. Basta kay sila din mag-schedule yun, mag-decide what fits for them. Kaya naman, it takes a lot of mobilization para ma-invite ang tanan ng mga grace believers. Apila na itong mga nangaluya. Apila din na. So, ang mo lang ihimo ato is kada church, magdala lang niyo og pagkaon, then tapok ni tanan. And then mura siya feast bitaw, mura siya fiesta. Bali-bali lang ka sa kada table kung unsa imong gusto ka kumain. So, dili siya gasto. Kaya ito may ko sa dito. Ganito po na to. Pinansyal ko yung vision. Hindi ko na to. Yung request remote yan ng church secretary. Pero tanang nito ang halos na may Mayo. Pwede na. So sila na lang dahil bahala kung saan nila, kung mag-memo ba sila sa kada church, or sa basatis, ikan sa ila. Pastor, sa mo ang try na nyo ganyan kuhan. Sa district na mo, ako man ang buhol. Tino? Sa district, dapat mo na sa district. Pwede. Kaya, amo lang i-kuhan nga, kada sa district na i-do worship ka. Yes. So, mahita mo, nasugdan na sa north. Okay. Kaya may mga speaker. Okay. So, para pwede siguro nga, isang district lang. Sa district lang. Wala problema. Sabi na kinamahan ng Rodoron, from Yes. Nagbilaran ng 1 to Calibol, Yes. takes time. Nga labi na bandera nga ang kuhan. So, mura ba o lisod kayo ikuan mga one day nga mag-travel pa sila o kayo. Thank you, Pastor Lito. That's exactly context ang giingon.
Muna ang ginapunta. Pagkabot sa phase 2, muna na ang time na gina-build na to ang plan locally. So ato nang gi-align na itong mga programs with the 7 key priorities. Ato na siyang i-align. So mo ni nakagwapong ano nga, dili na to ginailisan unsa na inyong ginahimo. Ato lang make sure na gina-align na to siya sa atong mission or vision. So mag-develop ang district of plans. So natay mga facilitation ng mga guide, pwede rin siya magamit. Pero kung naamoy way of doing it, dili sa inyo, kung saan pag-facilitate sa planning, then do it. Amo tagaan ta mo sample karon before ta mga minuto. Nakita na ko human na rin nato pa server nun before lunch. Kay ko naman alas 10. So tigo gid alas 2 lunch. No? There go. Appoint coordinators and team. So muna ni siya appoint coordinators. Phase 3. I-launch na to ang mga district na plans. So kami po nationally kabalo na ni sa mga schedule sa kada district ano sa nila i-launch ang ilang mga program. No, so kabalo na ni. So kabalo na po niyon sa mo pag-follow up. Okay? So quarterly reporting na dayon. Ana tayo mga quarterly reporting na rhythm. Unsa man yung rhythm? Maanad kita unsaon pag-report. From the local pastors, mag-report sila dito sa SM and sa coordinating sa SM. Ang SM iyan ang ihatag sa coordinating na team. Ang coordinating na team sa district iyan ang ihatag sa national. No? So, pag-abot dayon, ga-create karon ang FB nga page sa Quad Media nga tanan ng mga victories nato o tanan ng mga challenges ma-post dito para mag-encourage sa ato tanan as Things to Come Mission Philippines. No? So, and then i-evaluate na siya from time to time. Ang part ani is ang accountability, no? So kung ato nang himuon mga igsuon, tanawa gani ang what success looks like. Kung ato nang gid himuon, grabe, there will be an active witnessing and discipleship. Na ay mga intentional na leader development, no? Na ay mga marisak na mga leaders because na may mga structures, na may mga programs na mag-develop. Healthy na church multiplication. Kasi pasabot ana na meaning ang healthy na usa ka healthy na church, mag-plant po siya og healthy na Grace Church. District ownership but at the end of the day, God is glorified sa tanan nato na mga buluhan. And kung naa may pinaka one thing what success looks like is kana nahimo kang faithful, nahimo kang good steward sa tanan ng mga resources, and at the same time na-glorify sa God sa ating mga pamilya. Amen. And kana damgo ni siya. Gadamgo ta. Because kung dili ka magbuta makabalo mo damgo, Wa tayo maabot. asa po ta paigon. Di ta So this is a dream. Aim high. And we are sharing this to you, nga naman, we wanted you to be part of that dream of seeing TCM grow yun according sa purpose ni God sa ating organization. Pero kung daan mo mga ito sa Joy, may nang tututo kasi sa BE. Mas may ko nang damo kung adili gabi kana iko nang udtog-tutok aron klaro ko no? And so, mo na iman lang. Ang dream mong Lord, lagi, kung damgo-damgo lang siya, mas masuri ka ta, no? Pero, mo na ginabak upan nato siya og mga structures o mga pamaagi para lang po nga ma-strengthen ta as an organization. So questions before we go sa last na to nga activity. It's 10:15. So maghimotag mga simple nga workshops na makita ninyo as a worker na dili ingani ka complicated. Kaya sa mo workshop, hindi ko kabalo na siya capacity na mag-self-heal. Kana bang maningkamot ang akong lawas na i-heal ang kanyang self. Actually, the same is true sa body of Christ. Na, kaya nga mga program, na siya mga self-healing food nga processes. Galing lang, tungod sa, na mga processes na wala bitaw siya, o mga principles na wala nasunod sa organization. Labi na sa mga biblical na mga principles. Muna nag-create siya ang mga tension, nag-create siya ang problema. Pero once na ma-plaster lang yun siya ang taro, bisa dili siya perfect. Once people get to see that, na naging structure, na klaro na direction, nanay klaro nga plan sa pag-implement and sa pag-monitor. Actually, ang uban ana, naturally, mo paano na sila. Mo start na sila na mag-create o buy-in. Kaya naman, tungod po na sa ilang experience before. Kaya bang, may mga tawag yun nga na sila yung mga
dagko kay expectation and wala natagbo sa ila and they become bitter. Maghimo silang bitter. So let's be relational. Ano man. We were created in the image of God to be relational. So kanang mga tao nga karon for now mura sila kuan sa tawag ana. Mura sila Negative. Negative sila. Di Actually makinig. sila na when we do our work faithful. Ubak Pero kung the more nga sige na to sila ato na po silang Tirahan. tirahan, i-focus na to sila. The more po na sila mag-create of mga walls. No? So, mo lang, ang part po dali is ang pastoral care. Ano naman? Wala pa po tayo pastoral care, so dili po maka-debrief. Kaya kung naalang tayo regular nga pastoral care, dili magpuno ang usa ka pastor. Aya siya na yun. Ato na ikirikir. Aya na yun siya i-counsel. No? So, Pastor Libby. Salamat sa reminder, Pastor. Kami as leader. Ako personally, sa extreme mood ko. Yung Jesus can not throw your pearls to the pigs. Yes. So, if you don't want, then huwag mong salain. Ano yan? Actually wisdom siya. Pero ang ako lang hangiwan nga ang mga tao nga inana og mga mindset, nana sila yung ginahugutan. Na sila yung ginagitan. Pinagdaanan. And aside dili nato siya masabtan, kaya nga naman lahi man po lang atong experience. Lahi-lahi wala na ta. lang. Lahi nato sila may honor, i-love nato sila. Pero sakto to do. Ako po, personally, kung dili ka, Ayaw. dili inyo na ni Lord. Way pong sanay. Wala sanay. Ngano man, dili man suhuno ang Lord. Bisan pag dili ka mo apil. Mao. Kaya naman, dili magkulang ang Ginoo sa tao para mahimo sa iba. Amen. Madugay ba yung kwadro na siya? Nagkadugayan, makita na niya. Galing lang sa iyo mga kaya ang pride sa iyo. Ganahan na ka mo apil. Anang nanalay mo ingon nga, karon pa ka? Ayaw ba? Yung sa po, di ta careful. Silo na po. Nabanhaw ka na. Ginagmay lang ka istorya. Nabanhaw.